Breaking news! Isang mayamang lalaki ang ngayon ay nawawala. Isa siyang bilyonaryong nagmamay-ari ng humigit kumulang sa 50 billion na property at bukod pa roon ang mga pera nito at ari-arian sa ibang bansa. Bigla na lang naglaho si Mr. Antonio Guevara. Sa ngayon ay hindi pa matiyak ng kaniyang mga kaanak kung siya ba'y buhay pa o namatay na sa kumakalat na sakit dulot ng virus. Iyon ang sabi sa balita buhat sa telebisyong napapanooran ni Talia. Kasalukuyang nasa isang kainan si Talia. Nakatakip ang kaniyang mukha ng face mask at nakusombrero siya ng kulay itim. Sinamahan pa ng itim na shade, panahon noon ng pandemic, kaya hindi kakaiba ang ganoong ayos niya para sa lahat ng mga tao sa paligid. Dahil sa nakakahawang sakit, halos lahat ng tao ay nakasuot ng face mask para hindi mahawa ng virus na nagpapahirap sa buong mundo. Pero siya, hindi dahil sa takot na mahawa kaya siya nakasuot ng ganoon. Iyon ay paraan niya upang hindi siya makilala ng mga tao. Naghahanda siya para magtungo sa isang malayong probinsya, kung saan hindi siya matutunton ng mga pulis na humahabol sa kanya. Ano na? Saang lugar ba ako magpupunta? Tanong ni Talia sa kausap niya sa kaniyang cellphone. Basta, magtago ka sa kahit saang probinsya. Gagawin ko ang lahat para lang hindi ka nila matunton. Itong cellphone mo, ibenta mo na. Huling usap na natin to. Tiyang naman, wala naman akong kasalanan. Malupit kasi si Tio Waldo at hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Hindi akong may gawa. Halos maiyak na sabi ni Talia sa kaniyang tiyahin. Alam ko naman yun, Talia. Alam ko na hindi mo kayang pumatay ng tao. Alam ko yun. Pero sa ngayon, ito lang ang makakaya kong gawin para matulungan ka. Ang patakasin ka. Kaya gawin mo ang lahat para hindi ka nila makita. Nakasampa na ang kaso mo sa munisipyo. At ikaw lang ang tinuturo nilang salarin sa pagkamatay ni Waldo. Tapos nun, ay pinatay na nito ang linya ng cellphone na nagdudugtong sa pag-uusap nila. Chang! Mariin ngunit mahina niyang naisigaw. Nagbalik ang atensyon niya sa palabas sa TV, kaya't natigilan siya. Paano yung nakita niyang sarili niyang larawan at kalakip noon ang balitang nakapatay raw siya at ngayon ay pinaghahanap. Alam ng Diyos na wala akong kasalanan. Hiyaw niya sa kanyang isipan habang tumatayo at kinukuha ang mga gamit niya. Wala siyang choice kundi ang tumakas at magtungo sa lugar na walang nakakakilala sa kanya. Naku po, inay ko, bakit tumutunog ang kampana? Takang tanong ng isa sa mamamayan na nakatira sa bayang yun sa isang malayong probinsya. Aba, oo nga, paanong tumutunog yun? Matagal nang walang naninirahan sa lumang simbahan. Bulalas rin ang isa sa kanila. Agad na pinagharian ng matinding takot ang bawat isang tao na nakatira sa lugar na yon. Naku po, baka naman nagmumulto na ngayon ang mga taong namatay buhat sa sakit na kumakalat ngayon sa kamay nilaan. Oo nga, balitang-balita ngayon ang pagkakaroon ng lockdown sa ilang kalapit syudad. Doon daw marami nang namatay. Mabuti nga wala pa rito sa atin. Nako, Aling Sanding, wala nga rito. Pero narito na ang kanilang mga ligaw na kaluluwa. Pananakot pa ni Kate Myong, isa sa mga matatandang magsasaka sa lugar na yon. Naku naman, Kate Myong, tigilan mong pananakot sa amin. Sagot ni Aling Sanding. Hindi. Huwag na muna kayong mag-isip ng masama mga kababayan. Ang balita ko ay may nakabili na sa lupaing yaan kung saan nasasakop ang lumang simbahan. Kaya bukas na bukas ay titingnan natin kung totoo nga iyon. Awat ng kapitan ng lugar na yon na siyang nagpakalma sa nararamdamang takot ng mga kababayan nito. Ay, mabuti pa nga, Kapitan Ilyas. Ganoon ang gawin ninyo nang sa ganoon na hindi na kami matakot. Sagot ng isa pa sa mga matatanda. Magmula nga noon ay madalas na nilang marinig ang pagtunog ng kampana tuwing 6:00 ng umaga at ng gabi. Nalaman nila na isang mayamang tao na ayaw magpakilala ang nakabili ng lugar na yon. Malawak ang lupain at nagkataon na nasasakop noon ang malaki at lumang simbahan. Naging historical na rin daw ang simbahang yun na sabi ay pinaninirahan ng mga Kastila noong unang panahon. Kuba! Kuba! Malakas na sigawan ng ilang kabataan sa kawawang kuba at ang isa sa mga ito'y dumampot pa ng maliit na bato at akmang ibabato sa kuba. Wag! Wag, masakit yan! Sigaw ng kawawang kuba na si Tonyo. Bakit? Ang pangit mo kasi.
Tsaka nakakatakot ka. Sigaw ng isa pang bata habang dinidilaan pa siya nito at inaasar. Nang makita ng mga batang ilang kalalakihang susuray-suray, agad na nagtakbuhan ng mga ito palayo sa kanya. Aalis na rin sana si Tonyo nang tawagin siya ng mga ito. Hoy, Kuba, halika nga rito. Sigaw ng isa sa mga lasing na lalaki. Bakit ho? Tanong ni Tonyo. Anong bakit? Sinong Poncio Pilato nag-utos sa'yo na patunugin yung lecheng kampana na yun? Galit na naituro ng lalaki ang lumang kampana. Pasensya na ho. Napag-utusan lang po ako. Sorry na po. Nanginginig ang boses na sagot ni Tonyo. Sira ulo ka palang, Kuba ka. Sabay hampas nito sa ulo niya, kaya lang ay mabilis namang nakailag ang kubang si Tonyo. Aba pare, nakailag si Kuba. Sabi ng isang lalaki sa kasama nitong nagtangkang bumatok sa kanya. Sinabayan pa yun ng tawanan na may halong pang-aasar. Oo nga no, sabi rin ng isa pang lalaki. Kaya tinangka naman siyang sunggaban ng isa pang lalaki. Napatakip na lang sa ulo niya ang kawawang Kuba. Wag po, tama na, parang awan niyo na. Hiyaw ni Tonyo habang napapaupo at tinatakpan ng mga kamay nito ang sariling ulo na walang sawang sinisipa at sinusuntok ng mga kalalakihan. Nagulat pa ang mga ito nang may tumamang mga bato sa mga ito. Hoy! Mga salbahe talaga kayo! Hindi na kayo naawa sa kawawang Kuba. Yung mahinang nilalang lang ang kaya niyong saktan, no? Sigaw ng tinig ng isang babae, buhat sa kanilang likuran. Nang mapatingin si Tonyo sa babae, ay halos na masilaw siya sa matapang at magandang mukha ng babae. Sexy rin ito at may bitbit na backpack. Unang tingin pa lang ay alam na niyang dayuhan ng dalaga sa probinsyang yon at alam niyang sa syudad ito nanggaling. Dahil sa pangingialam nito, napatigil ang 5 kalalakihan. Ano ka mo? Abat nangingialam ka pang babae ka? Oo nga, sino ka ba? Sigaw ng mga ito sa babae. Dayo na naman yan dito. Parang ito si Kuba. Tauhan ng kung sinong Poncio Pilatong nakabili ng lupa. At sa kamalas-malasan ay sako pang lumang simbahan. Sabi ng lalaki. Hoy, ikaw, sa susunod, ayaw namin na patutunugin mo ang kampanang yan, ha? Banta pa ng isa sa mga lalaking lasing na. Ikaw naman babae, ingat-ingat ka rin, ha? At huwag masyadong pakialamera. Sabay dura sa paligid nila. Nag-alisan ng mga ito sa harapan nila. Tsaka pa lang siya nilapitan ng dalaga. Ang laki ng problema ng mga yun sa kampana. Palibhasa mga hindi nagsisimba. Bakit? Masusunog ba kayo? Singhal ng dalaga habang mahigpit nitong hinawakan ang bag nito at nakatunghay sa mga lalaking susuray-suray na malayo na sa kanila. Ayos ka lang ba? Mahinahon at puno ng pag-aalalang tanong ng dalaga sa kanya nang makalapit na ito ng tuluyan. Oo. Salamat sa pagtulong mo. Baka kung hindi dahil sa'yo, nasaktan na nila ako ng tuluyan. Nauutal pang tugon ni Tonyo sa dalagang hindi pa niya kilala. Walang anuman. Ako nga pala si Talia. Ikaw, anong pangalan mo? Nakangiting inilahad pa ni Talia ang isang palad nito sa kanya. Nag-aalangan siya kaya hindi niya kinuha ang kamay ng dalaga. Tonyo. Ako si Tonyo. Sagot niya. Kinuha ni Talia ang kamay niya at ngumiti ito bago sinabi ang mga katagang. Nice meeting you, Tonyo. Natatawa pa nitong biro sa kanya habang hawak ang isang palad niya. Pero, itatanong ko lang kung may alam ka bang pwede kong matuluyan? Bulong ni Talia sa kanya. Napatingin siya sa dalaga kasi hindi niya ito kinakitaan ng kahit na kaunting pandidiri sa mukha niya at sa malaking bukol na nakaumbok sa likuran niya. Kung mamarapatin mo, para makaganti man lang ako sa pagtulong mo sa akin. Meron akong bakanting silid sa lumang simbahan na yun. Kung saan ako naninirahan. Alangan at bubulol-bulol pa niyang sabi sa dalaga. Bagamat hindi niya alam kung papayag ba ito sa kanyang iminungkahi. Ngunit nabuhayin siya ng loob ng makitang mga ngiti nito sa mapupulang labi. Oo ba? Okay nga yan. Tamang-tama kasi wala akong pera pang rent o pang check-in sa hotel. Masiglang sagot ni Talia sa kanya. Ganun ba? Sige, tayo na sa lumang simbahan.
Ayaw niya pa rito at naunang lumakad, kahit na pipilay-pilay siya at hirap lumakad dahil na rin sa malaking bukol niya sa likod. Nang makarating sila sa loob ng lumang simbahan, nagtuloy sila sa lihim na daanan kung saan naninirahan si Tonyo. Sinamahan din nito si Talia sa nasabing silid. Tapos noon ay nagpasalamat si Talia kay Tonyo dahil sa pagpapatuloy niya. Salamat talaga ha. Kung hindi kita nakilala, baka sa lansangan ako pupulutin ngayon. Sabi pa ni Talia. Ayos lang yun. Ikaw naman ang unang tumulong sa akin. Sagot ni Tonyo. Maya-maya ay narinig nilang may tumatawag sa labas ng simbahan. Nang silipin ni Tonyo, nakita nila ang napakaraming tao sa labas. Bakit kaya sila narito? Tanong ni Talia. Hindi ko rin alam. Ang mabuti pa ay dito ka lang at kakausapin ko sila. Sabi ni Tonyo sabay umakyat sa hagdan palabas ng silong. Doon siya lumabas sa harapang pintuan ng simbahan. Ano pong kailangan nyo? Tanong niya sa mga tao. Paglabas pa lang niya nakita na niya ang bahagyang pagkagulat ng mga ito sa kanyang itsura at sa malaking bukol sa kanyang likod. Hala! Kuba! Nabulalas ng isa sa kanila. Hala! Ay oo nga! Mayroon pa palang tulad niya. Kay tagal ko nang hindi nakakita ng ganyang klaseng tao. Nakakatakot pala talaga. Narinig pa niyang sabi ng isa sa mga matandang babae. Ano hubang kailangan niyo? Tanong niya muli sa mga tao. Maaari ko bang makausap ang katiwala ng simbahang ito? Tanong ng lalaki. Nakakasuwal lang ang pananamit nito, kaya hindi niya maisip kung sino ang lalaki, kung ito ba ay may katungkulan sa bayang yon. Maaari din po bang malaman kung sino kayo? Magalang na tanong ni Tonyo. Ako nga palang kapitan ng ating barangay at naisip namin na tutalay panay nga ang pagtunog ng lumang kampana sa lumang simbahang ito. Gusto naming hilingin sa katiwala na patirahan at ipamahala sa isang tunay na pari ang simbahan upang hindi na matakot ang mga tao at makapagsimba rin ng iba. Nasabi ng kapitan. Hindi naman tumanggi si Tonyo bilang pinagkatiwalaan ng taong nakabili ng malaking lupain na yon. Siya ay pumayag na mabuksan muli ang lumang simbahan. May ilang mga taong nagboluntaryo na tumulong sa pag-aayos para sa darating na misa ng linggong yon. Kaya lang ay hindi pa rin talaga may iwasan na may mga ignoranting mga tao na natatakot sa kanyang itsura. Nakakatakot na magsimba? May kuba sa lumang simbahan. Baka mamaya, kainin niya si Father. Biro ng isa sa mga kabataang naroon sa bungad ng simbahan. Simula nang mabuksan ng simbahan, nabuhay rin ng kalakalan doon at marami ang nagkaroon ng pagkakakitaan. Kung kayo kaya ang kainin ko? Pananakot na sabi niya sa mga ito. Laking gulat ng mga kabataan nang makita nilang baliktad na talukap ng mga mata ni Talia. Kaya't natigilan ng mga ito. Ano ba yan, Ate Talia? Nakakatakot naman po kayo. Sabi ng mga kabataan. Kayo kasi napaka-ignorante nyo. Hindi nangangain si Tonyo. Mabait siya't mabuting tao. Kayo talaga. Sermon niya sa mga kabataan habang binabalik sa dating talukap ng kaniyang mga mata. Naku ate, wag mo nga ugaliin yan, baka mahipan ka ng hangin. Nasabi pa ng isa. Okay lang pero wag nyo nang uulitin pa na pandirihan at katakutan si Tonyo, okay? Sermon pa niya. Tapos ay pinagpatuloy na ang pag-aayos ng mga halamang gamot na binibenta niya. Ate, nagugutom na po kami ng kapatid ko. Baka pwede pong makahingi ng pangkain. Kalabit ang nadama niya buhat sa kamay ng isang binatilyo. May kasama itong batang babae na halatang hindi nakakakita. Nako, gutom na ba kayo? Sige sandali ito oh, kumain muna kayo. Sabi niya sabay abot ng pagkain sa mga bata. Salamat po ate. Sabi nito tapos ay tumalikod na at umalis. Tsaka niya muling pinagpatuloy ang pagtitinda ng mga halamang gamot na kanyang paninda. Noon pa niya nais na maging herbalist kaya lang ay wala siyang panahon dahil kailangan niyang kumayod. Pero yun din talagang tinitinda niya sa simbahan ng Quiapo noong nasa syudad pa siya. Kuya, bumili ka na itong halamang gamot. Tsak nalalakas ka. Gagaling ang mga karamdaman mo. Sabi pa ni Talia sa isang lalaki na naroon. Hindi niya napansin ang paglabas ni Tonyo buhat sa simbahan. At naglalakad na ito papalapit sa kanya. Nako,
Bakit hindi ang kubang yun ang pagbilhan mo ng tinda mong gamot? Para naman gumaling ng malaking bukol sa likuran niya. Pagkasabi, ay tumawa ito ng malakas at nakakainsulto para kay Tonyo. Napalingon si Talia sa binatang si Tonyo bago siya nagsalita sa lalaki. Grabe ka naman! Sobra naman po kayo! Hindi niyo dapat pinagtatawanan ng kalagayan niya. Hindi ba dapat nakahabagan mo pa siya? At hindi pagtawanan? Napahawak si Talia sa kanyang bewang habang sinasabing mga salitang yon sa lalaking mayaman. Abat masyadong matabilang dila mong babae ka ha? Nagpunta ako rito sa simbahan para mabawasan ang kasalanan ko. Para yatang mas lalo akong nagkasala sa Diyos sa mga narinig ko na sinabi mo. Talaga? Alam mo sir, hindi po pagbabawas ng kasalanan ng pagsimba. Sana unahin mo munang baguhin ang masama mong ugali. Yung pamimintas mo sa kapwa mo. Kasi kahit na anong pasok mo dyan sa simbahan, wala rin kung napakatas naman ang tingin mo sa sarili mo. Mapang-api ng kapwa. Mataray pang sagot ni Talia. Talia, tama na yan. Hayaan mo na siya. Tara, doon na lang tayo magtinda ng mga paninda mong halamang gamot. Sabi ni Tonyo sa dalaga. Ayaw niyang mapahamak pa ito kaya niya ito inaaya sa malayo. Ikaw ha, tatandaan ko yung mukha mo. Sa susunod, baka hindi ka na makapagtinda pa rito. Hindi mo ako kilala. Sigaw pa ng lalaki. Wala akong pake. Totoo naman eh. Hindi tatanggapin sa langit ang masama mong ugali. Mahirap talagang makapasok sa langit ang mayamang may masamang ugali na katulad mo. Singhal pa niya na ayaw paawat kay Tonyo. Bakit boss? Tanong ng ilang kalalakihan. Lumapit ang mga ito sa may edad ng lalaki. Yang babaeng yan, masyadong matabilang dila. Kapag napikon ako, isusumbong ko siya sa pamangkin kong si Alvin. Sabi pa ng matanda. Narinig naman yun ni Talia kaya't nagsalita naman ang dalaga. Bakit? Ikaw nga masamang ugali eh. Wala namang kalaban-laban sa itong kaibigan ko pero nilalait mo. Talia, tara na. Hayaan mo na lang siya. Hindi lang naman siya nanlait sa akin. Marami pang iba. Tsaka tama naman sila. Pangit ako at kuba pa. Sagot ni Tonyo. Ano ba, Tonyo? Hindi mo kasalanan kung anong naging kalagayan mo. Wala kang nakakahawang sakit. Tao ka pa rin na dapat respetuhin at ituring na tao. Pasinghal na sermon ni Talia sa binatang kuba. Matapos sa mga pangyayaring yon, marami pang mga pagkakataon na napapaaway si Talia. Natutuwa man siya sa dalaga dahil parati siya nitong pinagtatanggol. Nakakadama naman siya ng bahagyang pag-aalala dahil parati nga itong napapasubo sa gulo. Dahil doon, ay unti-unting nakikilala si Talia sa paligid ng simbahan at sa lugar na yon. Dahilan para mapansin ng dalaga ng ilang tiwaling opisyal. Lingid sa kanilang kaalaman na pinaimbestigahan siya ng isa sa mga yon. Nasa silong siya ng simbahan ng oras na yon. Naroon siya sa sikretong silid kung saan hindi yon alam kahit ni Talia. Napapaisip siya habang nakaharap siya sa salamin at pinagmamasdan ng malaking bukol sa kanyang likuran. At lihim na napapangiti ng maalala na naman ang mukha ng nagagalit na si Talia. Gusto ko na yatang babaeng yun. Siya na nga kayang hinahanap ko. Tanong ni Tonyo sa kaniyang sarili. Tonyo! Tonyo, nasan ka? Sigaw ni Talia habang naglalakad sa madilim na pasilyo. May hawak lang itong kandila na siyang gumagabay para makita nito ang lalakaran. Hindi niya akalaing matutuntun nito ang lihim na daanang yon patungo sa kaniyang silid. Napapitlag siya nang marinig ang tinig ni Talia sa labas ng silid. Ramdam niya na malapit na ito sa kinaroroonan niya, kaya't nagmamadali siyang nagbihis. At nang bubuksan na niya ang pintuan, ay mas lalong ikinagulat niya na bumungad ang maganda nitong muka sa kaniyang harapan. Bulaga! Hay, ano ka ba naman, Talia? Ginulat mo ko. Bulalas niya habang nakahawak sa ibabaw ng dibdib. Ikaw naman, sorry na. Nawawala ka kasi kaya hinanap kita. Malay ko ba baka mamaya nagbikti ka na dyan? Nagbikti? Bakit ko gagawin yun? Siyempre, marami ka kayang dahilan para gawin yun. Yung pang-aasar at panginsultong tinatanggap mo sa labas at loob ng simbahan to. Malaking dahilan na yon. Sagot ng dalaga. Para sa akin walang halaga yon. Ayos lang ako. Tanggap ko na isa lang akong kuba na magiging tampulan ng tukso. Lalo na ng mga kabataan. Inuunawa ko na lang sila. Sagot niya.
Tonyo, yung mga bata maunawaan ko. Pero yung mga matatandang nangaalipusta sa'yo? Hindi. Hindi kailanman. Baka mamaya matuloy na akong makapatay. Nabigkas ni Talia sa bugso ng damdamin. Bakit? Munti ka na bang makapatay? Napapangising biro ni Tonyo sa dalaga. Ngunit biglang sumeryoso si Talia dahilan para kabahan siya. Una kasi, hindi niya talaga alam kung saan ito nagmula at kung ano ba talaga ang tunay nitong pagkatao. Pero naniniwala siyang mabuti ang kalooban nito. Hindi, pero wanted ako sa salang pagpatay. Mahinahon itong sagot kay Tonyo. Talaga? Nagugulat niyang tanong. Hindi niya alam kung biro lang ba yon o totoo. Ngunit nang makita niyang lalong lumungkot ang mukha nito, Maari bang malaman? Naitanong niyang muli. Mauunawaan mo ba ako, Tonyo? Malungkot ang mga mata na naitanong ni Talia. Bakit naman hindi? Tugon niya. Napalakad papasok si Talia sa kanyang silid. Ayaw sana niya kasi baka makakita ito ng anumang bagay patungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ngunit hindi na niya napigilan, lalo na nang maupo ito sa kanyang kama. Wala akong kasalanan. Hindi ko alam ang mga pangyayari. Nag-away kami ng tiyuhin ko. Nang minsan niya akong pagtangkaan. Asawa siya ng tiyahin ko at madalas siyang lulong sa droga. Nagalit ako sa kanya at napagbantaan ko siya na papatayin ko siya kapag inulit niya pa sa akin ang pagtatangka niya. Narinig yun ng magulang at kapatid nito. Isang umaga nang umuwi ako para lang kunin ang mga gamit ko dahil aalis na ako sa poder ng tiyahin ko. Nakita ko siyang nakahandusay sa sahig. Tapos dumating bigla ang kapatid niya at ang tiyahin ko. Kaya inisip nila agad na ako ang may gawa nun. Ganun pa palang nangyari. Pautal-utal pa rin niyang salita. Tonyo, naniniwala ka ba sa kwento ko? Wala akong kasalanan. Hindi ako may gawa nun. Oo, nasabi ko yun sa bugso ng damdamin ko dahil kamuntik na niya akong magawa ng masama pero hindi ko naman talaga kayang gawin yun. Wala akong kasalanan kaya ako tumakas. Kahit na pinaghahanap ako ng mga pulis. Paliwanag pa ni Talia at pilit nitong sinisipat kung naniniwala ba siya sa mga salaysay nito. Tumingin siya sa mga mata ng dalaga at kulang na lang ay yakapin niya ito. Dama niya na hindi ito masamang tao. Alam niya na walang kasalanan si Talia dahil ito lang ang unang tao na tumanggap sa kanya. Kahit na siya isang pangit na kuba. Naniniwala ako sa'yo. Napapitlag si Tonyo nang ihilig ni Talia ang ulo nito sa kanyang balikat. Pasensya ka na kung dito sa poder mo. Sa loob ng simbahan ako nagtatago. Sorry talaga. Wala naman akong ibang mapagtataguan. Talia, ayos lang yun. Akong bahala sa amo ko. Sagot ni Tonyo sa kanya. Salamat, Tonyo. Napakabuti mong kaibigan. Mula ngayon, kaibigan ang turing ko sa'yo. Salamat. Nakangiting sabi ni Talia sa kanya at kinuha pa ang hinliliit niyang daliri. Tsaka ay kinawit sa hinliliit rin ito. Tanda ng sumpaan na magkaibigan na sila. Nang sumunod na linggo, nasa harap ng simbahan si Talia. Katatapos lang ni Tonyo na patunugin ang kampana para sa nalalapit na misa. Tonyo, kumain ka na muna. Alam kong nahirapan kang patunugin ang kampana. Ang bigat kaya nun. Pabirong sabi ni Talia habang inaabot ang tinapay na isa sa mga paninda nito. Mahilig si Talia ang magtinda. Noon pa yun ang diskarte niya. Kaya kahit na maaga siyang naulila, hindi siya nahirapan sa buhay at naging pabigat sa tiyahin niya. Kaya alam ng tiyahin niya na mabait siya at hindi niya kayang pumatay ng tao. Salamat, Talia. Uutal-utal pa rin sagot niya. Hoy, bulol na kuba. Kuba na nga, bulol pa. Sinalo mo ba lahat ng kapansanan sa mundo? Sabi ng isang binatilyo na nakakita sa kanila. Ano ba? Ang sasalbahin niyo naman? Ang babata niyo pa, napakasalbahin niyo. Yan bang tinuturo sa inyo ng mga magulang niyo? Ang mga api ng kapwa? Singhal ni Talia sa mga ito. Pakialam mo ba? Baka hindi mo ko kilala. Kuya ko ang isa sa may mga mataas na katungkulan sa bayang ito.
At kami ang pinakamayaman dito sa lugar na to. Mayabang na sabi ng binatilyo. Pansin ko lang ha, yung mga mayayaman pa talagang walang manners sa lugar na to. Pwe! Napadura si Talia matapos sabihin ang salitang yon. Kaya sa naman sa ibang tao na pinaghahanap pala ng batas. Salita ng isang baritonong boses mula sa ibabang bahagi ng simbahan. Marahan itong humahakbang, paakyat sa kinaroroonan nila. Napatigil si Talia, pansamantalang natahimik. May nalaman akong balita. Marami ngayong pugante ng pakalat-kalat sa iba't ibang bahagi ng mga probinsya. Pinaghahanap ng batas. Nakangising sabi pa nito nang tumapat sa kanila. Oh, kuya, mabuti dumating ka. Gusto lang naman naming pagtripan ng kuba. Pero tong babaeng to, umaastang superhero para sa kubang yan. Ano bang mapapala mo sa pagtatanggol mo sa kubang yan? Tanong ng binatilyo. Raven, ako nang bahala rito. Promise na ibibigay ko sa iyong pagkakataon na mapaglaro ng kubang to. Sabi ng lalaki. Sino ba kayo para gawing laruan ng isang tao? Hindi naman kayo inaano ni Tonyo. Ano bang nagawa niya sa inyo? Nakakunot ang noo at sa lubong ang mga kilay ni Talia kahit na kinakabahan siya sa patutsada nito sa kanya. Kilala kita. Bulong ng lalaki. Ako nga pala si Alvin Rodriguez. Ako ang pinakamayaman at gobernador ng bayang to. Gusto kita. Unang kita ko pa lang sa'yo. Nagustuhan na kita. Kaya sumama ka sa akin kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Pabulong na banta nito sa dalaga. Ilang ulit na napalunok ng laway si Talia. Sa puntong yon, hindi na niya alam kung paano ipagkakaila sa lalaki ang kanyang tunay na pagkatao. Talia, huwag kang sumama sa kanya. Kaya kitang itago sa poder ko. Nauutal na sabat ni Tonyo. Napatingin ng dalaga sa kuba. Tonyo, malungkot na sabi ni Talia. Saan mo naman siya balak itago, Aber? Huklubang kuba, napakapangit ng itsura mo. Nandidiri akong pagmasdan ka. Ang mabuti pa ay isama na kita sa mga taong ipapakulong ko dahil nagtatago ka ng isang kriminal sa lugar na ito. Sabi ni Alvin kay Tonyo, isang bagay na labis na ikinatakot ni Talia ang madamay si Tonyo sa kaniyang kasalanan na kinakaharap. Sandali lang, wala akong kasalanan. Hindi akong pumatay. Giit niya kay Alvin. Kahit na ano pang gawin mo o sabihin mo, matibay ang mga ebidensya ng tuturo na ikaw ang pumatay sa isang lalaki sa syudad. Kung ayaw mong ipagsabi ko ito at madamay pati na ang pobreng kuba na ito na tumulong na itago ang isang kriminal, sumama ka na lang sa akin. Ano naman ang mapapala ko kung sasama ako sa'yo? Tanong ni Talia. Ikinagulat naman ni Tonyo ang narinig buhat sa bibig ng dalaga. Talia, huwag kang sumama. Kaya kitang itago't protektahan. Pakiusap ni Tonyo kay Talia. Hinawakan pa nito ang isang braso niya pero maagap na inalis ni Talia yon. Tonyo, tama sila. Hindi mo ko kayang proteksyonan habang buhay. Kaya sasama na lang ako. Sabi ni Talia. Sinaklot ni Alvin ang isang braso ni Talia at pahila siya nitong kinuha habang nakatingin sila sa isa't isa. Natatakot kasi siyang sakta nito o idamay si Tonyo nang dahil sa kaso na tinakasan niya. Sorry, Tonyo. Bulong na lang ni Talia sa isipan niya. Habang naglalakad sila papasok sa kotse ni Alvin, siniguro niyang hindi nito gagalawin ng pobreng kuba. Nangangako ka bang hindi mo siya idadamay at hindi mo na siya sasaktan? Tanong ni Talia. Oo, basta ipangako mo sa akin. Napapayag ka magpakasal sa akin. Magiging asawa kong napakagandang tulad mo. Sabi pa ni Alvin. Masama kang gobernador. Isa ka pala sa mga taong anay sa lipunan. Namumunong halangang kaluluwa. Ginagamit mo ang yaman ng bayan para sa pansarili mong kapakanan. Tapos ngayon ay namimilit ka pa ng isang babae para pakasalan ka? Kung sa bagay sa pangit mong yan, sa loob at labas walang magkakagusto sa'yo. Sabi niya sabay titig ng masama sa lalaki. Halos lumipad pati kaluluwa ni Talia sa natanggap na sampal mula sa lalaki. Ngunit matalim lang na tingin ang kanyang naiganti sa binata. Wag na wag mo akong ikukumpara sa pangit na kubang yon dahil wala sa kalingkingan ng aking pagkalalaki ang mukha niya. Sabi pa ni Alvin. Kung ganon, bakit walang babaeng gusto magpakasal sa'yo? Kasi masamang uri ka ng tao.
Aambahan pa sana siya ng sampal ng lalaki kung hindi lang nito nakita ang mga tao na madadaanan nila mula sa sasakyan nito. Nagbukas ito ng bintana upang kawayan ng mga tao. Masamang tingin ang muli niyang ipinamala sa lalaki. At kasabay nun ay ang pag-aalala sa binatang si Tonyo. Samantalang nag-aalala si Tonyo para kay Talia. Alam niyang labag sa kalooban ni Talia ang pagsama sa masamang lalaki. Pero napilitan lang ito dahil sa takot na madamay siya sa kaso nito. Gustong iligtas ni Tonyo si Talia at patakasin. Kaya lang, wala siyang magawa at maisip na paraan kung paano niya maililigtas ang dalaga. Araw-araw siyang umaaligid sa bahay ng gobernador hanggang sa makilala niya ang magkapatid na batang lalaki at babae. "Kuya, ano pong kailangan niyo sa lugar na yan?" Tanong ng binatilyo. Nung una, inisip niyang baka kagaya ito ng iba na nananakit. "Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami kagaya ng mga nananakit sa inyo. Ako po si Nato at siya po ang kapatid kong si Natalie. Bulag po siya kaya hindi po siya natatakot sa inyo." Sabi ni Nato. Ganun ba? Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako nananakit." Sabi ni Tonyo. "Kumain na ba kayo?" "Ha? Hindi pa nga po. Ang totoo niyan, uli lang lubos na po kami. Namatay po sa kumakalat na sakit ang nanay at tatay namin. Kaya mula po noon ay pinandirihan na rin kami ng mga tao. Napadpad lang po kami sa lugar na ito." "Nakakaawa naman pala kayo. Pareho pala tayo. Pinandidirihan ng mga tao. Ako dahil sa itsura ko." Sabi pa niya. Kaya mula noon ay kinupkup na rin niya ang dalawang bata. Halos isang buwan nang nasa loob ng mansyon ng gobernador si Talia. Pero nananatili lang siya sa isang silid at hindi pumapayag sa gustong mangyari ng lalaki. "Tsaka mo lang ako makukuha kapag nagpakasal na tayo. Pero sa ngayon, hindi ko mapagbibigyan ang gusto mo. Pasensya na." Sabi ni Talia kay Alvin. "Pero nanirahan ka kasamang isang kuba. Gusto mo ba ang kubang yun?" Ano naman, mabait siya at may respeto sa kapwa niya. Ikaw wala. Masama ka sa lahat ng mga taong mas mababa sa'yo." Sagot ni Talia sa lalaki. Kaya nasampal na naman siya nito. Muling pumaling ang pisngi niya at napatumba siya sa malapad na sopa na naroon. May nagdating ang bisita kaya tinigilan siya ng masamang gobernador. Naiiyak na lang si Talia. Gustuhin man niyang tumakas at magbalik kay Tonyo ay hindi niya magawa. Araw ng linggo. Isinama siya ni Alvin para magsimba. Natuwa siya kasi sa wakas ay makikita niya si Tonyo. Ngunit nalungkot siya nang makita niya itong sinasaktan ng nakababatang kapatid ni Alvin. Naroon si Tonyo sa may hagdan na nadaraanan ng lahat ng mga tao. Tanging dalawang bata ang nakita niyang nangangalaga kay Tonyo. Nakilala niya ang mga ito. "Kawawa ka naman, Kuya Tonyo. Sinaktan ka na naman ng mga yon. Walang iya talaga sila." Sabi ni Nato. "Hayaan mo lang sila, Nato. Ganun talagang mga tao. Kapag nakikita nilang mahina ka at walang mapapala sa'yo, paglalaruan ka lang nila. Kaya ikaw magpalakas ka. Balang araw, magiging kapaki-pakinabang ka sa mundong ito." "Sige po, halina po kayo. Tutulungan ko po kayong makabalik sa simbahan." Sambit ni Nato. Habang inaalalayan siya ni Nato, saktong pagharap nila sa hagdan pababa, nakita nila si Talia. Halos madurog ang puso ni Tonyo, lalo na nang makita niya si Talia na halos hilahin ni Alvin. "Talia!" Nasabi niya. Nakatingin si Talia sa kanya ngunit napatalikod na ito ng hilahin ng lalaki. "Siya po ba si Ate Talia? Yung gusto niyong kunin sa mansyon ni gobernador? Mabait po siya. Binigyan niya kami ng makakain ng kapatid ko." Sambit ni Nato habang inaalalayan si Tonyo. Natuwa ang binata nang marinig ang bagay na yon. Ngumiti muna ito tsaka sumagot sa bata. "Oo, Nato. Siya nga yun. Kinuha siya ng mga taong halangang kaluluwa. Ang sama nila." Sabi pa ni Tonyo habang nakatanaw sa mga taong tinutukoy niya. Habang nasa loob siya ng simbahan, napupuno siya ng pag-aalala para kay Talia. Kaya't napagdesisyonan na niyang gumawa ng paraan para makatawag sa kaniyang abogado para makuha ang dalaga. Isang araw,
Muli niyang nakasalubong ang kapatid at mga tauhan ni Alvin at binugbog na naman siya ng mga ito. Nakita niya si Talia. Nagkataong lumabas sila kasama siya para sa isang pampolitikal na pagtitipon noon sa bayan at napadaan sila sa simbahan. "Ano, Kuba?" sabi ng mga ito habang binabatukan siya. "Tama na, hindi ko naman kayo naano ah. Bakit ang init ng mga dugo niyo sa akin?" tanong ni Tonyo. "Kasi nakakaasar ang pagmumukha mo. Sa tuwing nakikita ka namin, nararamdaman namin na napakapangit ng mundo dahil sa'yo. Bakit ba hindi ang tulad mong namamatay sa sakit na kumakalat ngayon?" Pasinghal na sabi ng kapatid ni Alvin habang patuloy siyang binabatukan, sinisipa at sinusuntok nito at ng mga kasamahan ng binatilyo. Bakit hindi ang mga katulad mong mamatay sa sakit na yon? Sabat ng isang tinig na umaakit sa hagdanan papalapit sa kanila. "Ate Talia?" sabi ni Raven. "Naturingan ka pa namang kapatid at anak ng matataas na opisyal sa bahayang to, pero kung manakit ka ng kapwa mo, ganun na lang?" Sambit ni Talia habang hawak ang cellphone na ibinigay sa kanya ni Alvin bilang pagyayabang sa mga taong kaharap nito kanina. Ngayon ay nagagamit niya pang video sa mga tauhan at kay Raven. "Anong gagawin mo riyan?" tanong ni Raven sa nakikita niyang hawak ng dalaga. "Ano pa? Di i-upload ko sa social media para makita ng lahat ng mga kalokohan mo," sagot ni Talia. "Anong akala mo, hindi ako marunong nito? Porke ba walang alam at hindi uso rito ang internet?" Nakataas ang isang kamay ni Talia habang kinukuhaan ang masamang ginagawa ni Raven. "Akin na yan. Hindi mo magagawa yan dahil malapit na kayong kasal ng kuya ko." Singhal pa nito sa dalaga at tinangkang agawin ng cellphone na hawak niya. Pero mabilis lang na nakatakbo si Talia matapos na sipain ang pagkalalaki ng binatilyo. Tapos ay sinama niya si Tonyo. "Boss!" sigaw rin ang mga tauhan nito na napalapit sa binatilyo. "Abulin niyo sila!" utos pa ni Raven. "Tonyo, dali, halika na! Bilisan mo!" sigaw ni Tali sa kanya habang hila-hila siya nito. Nagmamadali silang tumakbo kahit nahirap siyang gawin yon dahil sa ilang tama ng suntok na natamo niya buhat sa mga lalaki. Mabuti na lang at may alam siyang mga lihim na daanan kung saan hindi na sila matutunto ng mga tauhan ni Alvin at ng mga tauhan ng kapatid nito. Hanggang sa makarating sila sa isa sa mga sikretong silid sa underground ng simbahan. "Mabuti na lang na itakas kita. Napakasalbahe talaga nila." "Bakit mo ginawa yun? Tsaka totoo bang malapit na kayong ikasal?" malungkot na tanong ni Tonyo. "Sana, kung hindi kita niligtas, kaya utang mo ngayon ang buhay mo sa akin ha?" pabirong sabi ni Talia. "Nakuha mo pang magbiro. Eto nga't nasa masamang kalagayan tayo. Sa palagay mo ba ay titigilan ka ni Alvin?" tanong niya sa dalaga. Halos malimutan na niyang uutal-utal siya. "Hala, huwag akong alalahanin mo. Ang isipin mo ay ang sarili mo. Wala ka bang kamag-anak sa Maynila? Kailangan kitang madala ron. Ang alam ko, dito lang siya makapangyarihan. Pagdating doon, pwede mo na siyang mapagtaguan." sabi pa nito. "Ako na naman ang iniisip mo." malungkot na sabi ni Tonyo. "Ha? Syempre. Ano ba? Bakit ba ako nauutal?" bulalas ni Talia. Sinabayan pa nito ng tawa. "Huwag ka nang tumawa. Ikaw ang dapat magtago. Hindi ka nila titigilan hanggat hindi ka niya nakukuha. Alam mo bang maraming babae na ang pinilit ni Alvin na pakasalan siya? Tsaka paano kung papuntahin niya ang mga pulis sa Maynila para dakpin ka?" May pag-aalala lang sabi ni Tonyo. "Uy, ang Kuba kong kaibigan nag-aalala. Tumutuwid pa lang salita mo kapag nag-aalala ka. Okay lang ako." Sabay tapik nito sa balikat niya. Pilit pa nitong pinapasaya ang boses upang alisin ang kaniyang pag-aalala. "Talia, kailangan kitang tulungan. Dito ka lang, magtago ka rito. Alam kong hindi mo siya gustong pakasalan. At alam ko rin na malabong ako ang magustuhan mo. Kasi pangit at kuba lang ako. Pero kakapalan ko ng mukha ko. Sasabihin ko sa'yo na gusto kita. Kahit na wala akong karapatan." Mahinang pagtatapat ni Tonyo sa dalaga. Napatigil si Talia. Malungkot ang mga mata nitong tumitig sa kanya. "Bakit naman hindi? Bakit wala kang karapatang magkagusto? Tao ka lang rin naman. May damdamin.
Alam ko namang maganda ako at sanay na ako sa lahat ng lalaki sa paligid ko ay nahuhulog sa ganda ko. Pabirong sabi ni Talia. Idinadaan nito sa biro ang mga sagot sa kanya. Alam niya yon para lang hindi siya mapahiya. Alam ko, wala akong pag-asa. Malungkot na sabi niya. Ngunit nagulat siya nang lapitan siya ni Talia. Ano ka ba naman? Siyempre hindi ko kayang saktan ka. Kumpara kay Alvin, mas magagawa kong mahalin ka. Naaawa ka lang sa akin, Talia. Kaya palagi mo akong inililigtas. Kung ganyan ang tingin mo sa sarili mo, yung palagi ka lang kinakaawaan, baka nga walang magmahal sa'yo. Kasi kahit ikaw sa sarili mo, hindi mo magawang mahalin ang itsura at kalagayan mo. Parati mong iniisip na walang magmamahal sa'yo kasi pangit at kuba ka lang. Sagot ni Talia. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, dapat mo munang matutuhang mahalin ang sarili mo. Gwapo ka man o pangit, dapat sarili mo ang unang tatanggap sa'yo. Ako, tulad mo rin naman ako ha, ulila. At halos walang tumatanggap sa akin ng mamatay ang mga magulang ko. Pero una kong tinanggap ang sarili ko at minahal. Simula nang mahalin ko ang sarili ko, naramdaman ko na nagagawa na rin akong mahalin ng mga tao sa paligid ko. Iba naman tayo ng sitwasyon. Maganda ka. Ako pangit at pinanganak na may kapansanan. Sinong tatanggap sa isang kuba? Sarili mo. Kapag nagawa mo yon, tsaka mo makikita yung mga taong nagmamahal sa'yo. Hindi lang sa paraan na gusto mo, pero sa paraang kaya nilang ibigay sa'yo. Kaya kitang tanggapin kahit na ano pang itsura mo. Kasi ang mga mata ko, tumatagos dyan sa nasa loob mo. Hindi lang sa panlabas mong anyo. Maaaring imposible, basta paniwalaan mo lang. Nilikha tayo na kawangis niya. Ano man ang itsura natin, kamahal-mahal pa rin tayo. Sambit ni Talia. Napaluha siya sa mga narinig niya sa bibig nito at nakikita niya na mula yun sa puso ng dalaga. Hindi niya akalain na may mga tao pang tulad ni Talia, dalisay at taos sa puso ang mga sinasabi. Nang gabing yun sinuyod ng mga tauhan ni Alvin nang palihim ang buong simbahan. Sinaktan ng mga ito ang pari na naninirahan doon, maging ang dalawang bata na inampun niya. Mabuti na lang at hindi nila gaanong sinaktan si Nato at Natalie. Sabi ng pari na nooy halos sugatan din. Ginagamot ni Talia ang mga ito. Kuya Tonyo, ikaw ang hinahanap nila. Papatayin ka nila kapag nalaman nila na narito ka pa. Salamat sa inyo. Nagdahil sa akin ay nasaktan kayo ng ganyan. Balang araw ay makakabawi rin ako sa inyo. Ang mabuti pa siguro ay bumalik na ako sa poder niya. Kung hindi baka tuluyan kayong mapahamak. Hindi. Wag. Baka ikaw naman ang saktan niya. Pero hindi kayo titigilan ni Alvin. Ako ang nais niya. Ano kaya kung umalis na lang kayo? Suwestyon ng matandang pare. Sorry, Father. Nadamay pa kayo sa problema namin. Ganoon talaga. Hindi natin maiiwasan na may mga masasamang tao at ginagamit ang kapangyarihan nila para makuha ang pansariling hangarin. Sabi ni Father. Father, kayo na po munang bahala sa lugar na ito. Kailangan kong maghanap ng mapagtataguan namin ni Talia. Sa kalagayan mong yan, mapapahamak ka kung mananatili ka pa rito. Kailangan kitang dalhin sa Maynila. Sabi ni Talia. Hindi, huwag doon. Tutol niya. Doon lang ang lugar na may tatago kita. Pagdating doon, kailangan mo magtago at ililigaw ko naman sila. Di baling mahuli ako ng mga pulis. Ayos lang yun. Basta mapatakas kita. Yun lang ang gusto ko, Tonyo. Sabi ni Talia. Nang gabing yun, inihanda nila ang kanilang mga kakailanganin para sa kanilang pagtakas. Kaya lang nalaman nila na nakapaskil na palang mukha ni Tonyo na isang kuba. Kasama si Talia. Pinaghahanap na sila ng mga pulis at ng mga tauhan ni Alvin. Heto, Talia. Nakahiram ako ng kabayo sa isa sa mga may-ari ng rancho sa lugar na ito. Sikapin ninyong makalayo rito at makarating sa kabilang bayan para doon na kayo makasakay ng bus patungong Maynila. Salamat, Father.
Kayo na po ang bahala sa mga bata. Father, hindi ko po makakalimutan ng mga tinulong niyo sa akin. Kapag po napuntahan ko ang amo ko, sasabihin ko po sa kanya na ipagkatiwala sa inyo ang buong simbahan at sinato na ang bago niyong kampanero. Sabi pa niya habang nakangiting inihimas ang ibabaw ng ulo ni Nato. Salamat po Kuya Tonyo. Napakabait niyo po. Alam ko po balang araw, magkikita pa tayo. Sambit ni Nato at lumapit rin si Natalie kay Tonyo para yumakap. Sumakay nga sila sa kabayo at umalis. Dumaan sila sa ibang daan kung saan alam nilang wala ang mga tauhan ni Alvin maging ang mga pulis na humahabol kay Talia. Habang sakay sila ng kabayo, nakayakap si Tonyo sa likod ni Talia. Paano kang natutong mga bayo? Tanong ni Tonyo. Ha? Ewan. Basta, natuto na lang ako. Sa ganitong pagkakataon na kailangan nating makaligtas, lahat na yata magagawa ko. Natatawang sabi ni Talia. Nakukuha mo pa rin magbiro? Bakit naman hindi? Kailangan ba palagi tayong seryoso? Kailangan din naman na paminsan-minsan ay magbiro para mawala ang mga alalahanin. Kahit na gaano pa kabigat ang sitwasyon, kailangan nating ngumiti o tumawa. Tapos ay pinatakbo nito ng mabilis ang kabayo para makalayo na sila. Habang nakasakay at yakap niyang bewang ng dalaga, itinatanim niya sa kaniyang puso ang mga alaalang yon. Alam niyang balang araw ay mapapakasalan niya si Talia. Gagawin niya ang lahat para mailigtas ito sa kapahamakan. Tapos na ang mga pagsubok at nakapasa na ito sa lahat ng tuntunin na nais niyang makita. Ang kabutihan ng puso nito ang nagpalusaw sa matigas niyang puso. Pusong bato na hindi kayang magtiwala kahit na kanino. Narito na tayo sa bayan. Ayun ang istasyon ng bus na kailangan nating sakyan. Sabi ni Talia. Pagdating sa Maynila kapag nakita ko mga tauhan ni Alvin, tumakas ka na okay? Maaring mga pulis o mga lalaki lang ang nag-aabang sa akin. Sabi nito sa kanya. Ayaw niya sanang pumayag, pero maigi na rin yon para makabalik na siya sa tunay niyang pagkatao. Tutal, ay nagamit niyang cellphone nito bago yun sirain ni Talia. Natawagan niyang abogado niya para ipaalam na pabalik na siya. Pagbaba pa lang nila sa istasyon ng Maynila, nakasalubong na nila ang mga pulis doon. Wanted si Talia, kaya agad siyang nadakip ng mga pulis. Ikaw ba si Talia? May nag-report sa amin na anumang oras ay darating ka rito. Handa ka na bang harapin ang kaso mong pagpatay kay Mr. Waldo Osmeña? Opo. Sabi ni Talia sa mga pulis. Para lang hindi na nito mapansin si Tonyo. Palihim niyang ikinumpas sa mga daliri niya sa binata upang magtago ito. Kumubli naman si Tonyo sa isa sa mga bus na nakaparada doon. Tuluyang dinakip ng mga pulis si Talia. Kita niyang takot sa mga mata nito habang nakaposas ang mga kamay nito at sinasakay sa police car na dala ng mga ito. Isang saglit lang ay wala na si Talia sa kaniyang paningin. Nang makarating sila sa kulungan, nagulat siya nang sa isang magandang silid siya dinala ng mga pulis. Dito ka na muna habang hindi pa tapos sa pagproseso ng kaso mo. Sabi ng isa sa mga pulis. Ho? Bakit dito po? Hindi po ba ako kasama sa kanila? Tinuro niya ang ibang babaeng preso na nasa likod ng mga rehas na bakal. Oo, dapat nga nandyan ka. Kaya lang, mukhang malaki ang kapit mo. Mukhang may mga tao na mataas na nasa likod mo. Bumili sila ng magandang kubol para sa'yo. Kaya huwag ka nang magtanong at pumasok ka na sa kubol mo. Sabi pa ng pulis. Nang naroon na siya, ay napapaisip siya kung sino kaya ang nagbayad para sa magandang kalagayan niya sa kulungan. Kung sa bagay, hindi ko deserve na mapahalo sa kanila kasi inosente ako. Pero, natitigilan pa niyang salita sa isipan niya. Kung galing kay Alvin ang lahat ng ito, di bali na lang. Usal niya sa sarili. Nang makita niyang isa sa mga pulis, agad niyang tinawag yon. Mamang pulis, ilabas mo na ako rito. Okay lang po sa akin na mapahalo sa kanila. Ayoko rito. Ayoko ng utang na loob sa hayop na yon. Tiyak na may kapalit ang lahat ng to. Mas gugustuhin ko pang mabulok na lang sa kulungan kaysa magpakasal sa demonyong yon. Mabuti pa rito mga tao ang kasama ko.
kesa sa kanya na hindi tao ang ugali. Sigaw siya ng sigaw sa loob ng kubol niya kasi nga ayaw niyang gamitin ang magandang kalagayan na yon. Ano ba? Ang ingay mo. Manahimik ka. Baka mamaya sa Bartolina kita ilagay ng 1 linggo. Walang pagkain at tubig doon, ano? Galit na sabi ng bantay nilang pulis. Oo na. Sige na nga po, titigil na. Sabi niya na napapahlukip-kipa at napapanguso. Inirapan na lang niya ang pulis. Alam mo miss, matuwa ka na lang. Ang ganda kaya dyan sa kulungan mo. Sosyal, may sarili kang TV at aircon pa. Para kang opisyalis Para kang nasa condo unit, hindi kulungan. Ayaw mo pa? Sabi ng isa sa mga babaeng preso na nakasilip sa mga rehas. Nagtawanan ang mga kasama nito. Siya naman nanahimik lang. Okay lang sa akin na makahalos sa inyo. Sabi pa niya. Wag na, baka mapahama ka pa. Maganda ka pa naman. Matuwa ka na lang at may pumuprotekta sa'yo. Matagal na kami rito. Kabisado na namin ang likaw ng mga bituka namin at ng mga yan. Sabi pa ng babae. Ngumisi at ininuso ang ilan sa mga nakatalikod na pulis. Naunawaan niya ang ibig nitong sabihin. Kinabahan siya. Marami na rin kasi siyang naririnig na mga masamang pangyayari sa loob ng kulungan, kaya pansamantala siyang nanahimik. Kinabukasan, umaga pa lang nang may nagpunta sa selda niya. O Talia, may dalaw ka. Bilisan mo riyan. Baka magbago pang isip ni Chip. Ikaw lang pinagbigyan ng dalaw ng ganito kaaga. Sabi pa ng masungit na pulis. Agad siyang nagbangon. Bahagya niya lang inayos ang mahaba niyang buhok, tsaka siya tuluyang lumabas at nagtungo sa visiting area. Ikinagulat niyang makita ang isang lalaki na maayos naman ang itsura. Sino ho kayo? Tanong niya sa lalaki. Hello, I'm Attorney Darius Villegas. Inilhad pa nito ang isang kamay sa kanya. Bagamat nag-aatubili, ay marahan niyang hinawakan ng dulo ng daliri nito. Bahagyang napangiti ang binatang abogado. Sino ka nga? At sinong nag-utos sa'yo? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. Napagutusan ako ng amo ko para sabihin sa'yo na hindi ka magtatagal pa rito. Inaayos ko na ang piyansa mo. At pansamantala kang maninirahan sa poder ng boss ko. Siyang bahala sa'yo habang pinuproseso at iniimbestigahan pa ang kaso mo. Ano? Napatayo siya. Hindi siya papayag dahil alam niyang masama si Alvin. Ayoko nang bumalik pa sa amo mo. Ayoko magpakasal kay Alvin. Alam ko na iniipit niya lang ako sa sitwasyon. Okay lang sa akin kahit na mabulok ako rito sa bilangguan. Okay lang sa'yo kahit na wala kang kasalanan? Naniniwala kasi ang boss ko na inosente ka. Kaya kanya gustong tulungan. Sabi pa ng abogado. Napabuka ang mga labi niya at agad na nagsalubong ang mga kilay niya dahil sa pagtataka. Bakit naman? Sino ba siya? At paano niya naman nalaman na inosente ako? Hindi ko alam ang buong detalye. Pero ang alam ko, kilala ka niya. At alam niya na wala kang kasalanan. Na-frame up ka lang. Sabi pa ng abogado. Tumayo na ito matapos sabihin na babalik ito matapos ang 3 araw at kukunin na siya sa kulungan. Hindi nga nagmintis ang sinabi nito. Makalipas ang 3 araw, dumating itong muli sa kulungan para kunin siya. Naayos na raw ang mga papeles. Siya naman ay namamangha. Ganoon pala talaga kapag mayaman. Hawak nito ang kapangyarihan kahit nasa batas. Kung sa bagay, wala naman talaga siyang sala. Kaya dapat lang na makalabas siya. Pero naisip niya na paano na lang yung ibang napagbintangan lang din. Pero walang tumutulong. Napakapalad pala niya kung ganon. Muli siyang napaisip. Sino kaya ang taong yun? Pumasok ang sasakyan sa isang pribadong subdivision. Walang ibang bahay na nakatayo roon. Anong klaseng subdivision to? Ni wala pang mga bahay na nakatayo. Wala bang gustong bumili ng mga lupa rito? Naitanong niya sa abogado. Actually, nabili na lahat yan ng boss ko. Ayaw niya kasi na may mga kapitbahay. Kaya yan, siya na mismong bumili ng buong subdivision. Sagot nito sa kanya. Bakit? Ano ba yung amo mo? Vampira? May lihim na tinatago? Bakit ayaw niya ng may kapitbahay? Hindi naman. Medyo weird nga lang siya.
Lately nawala siya. Napabalita pa nga na namatay na siya sa sakit na kumakalat ngayon. Pero after ng ilang months, yun, nagpakita na rin sa akin. Mr. Abogado, sana naman walang sakit sa utak yung amo mo ha. Tingin mo, magkakasundo kami? O baka naman walang ibang tao sa malaking bahay nun ha? Nanlalaki ang butas ng ilong at bibig niya sa naisip niya. Natatawa na lang ang abogado kasi totoo pala ang iniisip niya. Gulat na gulat naman siya nang makitang napakalaking bahay nito at bakuran. Let's go. Hindi na lang siya nagsalita pero sumunod na siya sa pagpasok sa loob ng mansyon. Wala ngang katao-tao ngunit nakita niya ang isang lalaking nakatalikod at nakaharap sa napakalaking bintana. Mabuti maayos kayong nakarating, sabi nito habang hindi humaharap sa kanila. Si Talia naman napapakamot sa kilay niya. Tila kasi pamilyar ang boses ng lalaking nakatalikod. Ikaw bang tumulong sa akin? Bakit mo ko tinulungan? Anong kapalit? Pasensya ka na boss. Kanina pa siya ganyan. Hindi siya nauubusan ng tanong. Natatawang sagot ni Darius. Hayaan mo na. Ganyan talaga siya. Maaari mo na kaming iwan. Okay. Mukhang kailangan nyo nang makapag-usap ng masinsinan. Sige, aalis na ako. Babalik na lang ako rito kapag naayos ko na ang kaso niya. Nakangiti pa rin ito at kumindat pa sa kanya. Tapos ay tuluyan nang umalis. Hindi humaharap sa kaniyang lalaki hanggat hindi nito nakita ang tuluyang pag-alis ng sasakyan ng abogado. Wala na siya. Baka gusto mo na akong harapin? Tanong niya habang nakaupo ng maayos sa sopa. Medyo nakaramdam na siya ng gutom. Kaya kusa na siyang lumakad at namasyal sa loob ng mansyon para hanapin ang kusina. Natitigilan naman ng lalaki kasi pagharap nito wala na siya. Saan naman nagpunta yun? Napapakamot batok na tanong nito. Nang hanapin nito si Talia, natagpuan nito ang dalaga sa kusina sa loob ng bukas na refrigerator. Anong ginagawa mo riyan? Ay butete ka! Gulat na bulalas ni Talia. Ngunit natulala siya nang makita ang mukha ng lalaki. Tonyo? Hindi pa inaalis ni Antonio ang prosthetic na nakakabit sa mukha niya simula nang makabalik siya. Tanging yung bukol sa likod niya ang pinatanggal niya. Nais niyang makilala siya ni Talia. Nang sa ganon ay hindi na ito magdalawang isip na tanggapin ang alok niyang tulong. Ako nga Talia. Sagot niya habang tipid nang umingiti sa dalaga. Mabuti naman ligtas ka! Bulalas nito at masayang yumakap sa kanya. Sobra kitang na-miss. Nag-alala rin ako sa'yo. Hindi ko naman alam kung anong nangyari sa'yo. Sorry, hindi ko naisip na ikaw pala ang tutulong sa akin sa kulungan. Ano, nahanap mo agad ang boss mo at nagpatulong ka sa kanya? Tanong pa nito na hindi tumitigil sa paghawak sa mukha niya at braso. Talia, sorry. Nagsinungaling ako sa'yo. Ang totoo niyan, ako talaga si Antonio Guevara. Ako ang sinasabi kong amo ko. Pagtatapat niya sa dalaga, samantalang wala naman itong pakialam kundi ang tingnan ng buong katawan niya. Hanggang sa mapansin nito ang likuran niya. Wala na kasi ang pagkakuba niya. Hindi ka kuba? Naisip na nito kaagad. Oo Nagpanggap lang akong kuba. Sorry, pinahirapan pa kita at pinagsinungalingan. Hindi ko dapat ginawa yun. Halos ibuwis mo ang buhay mo para sa akin pero nanatili akong naglilihim para alamin kung totoo ang kabaitan mo sa akin. Marahang napailing si Talia. Kayo talagang mga mayayaman? Ginagawa niyong anumang maisipan niyo. Palibhasa parang fairy tale lang ang buhay para sa inyo. Samantalang kaming mga simpleng tao lang na paglalaroan ng mga tulad niyo. Bakit mo naman ginustong mabuhay sa pang-aalipusta ng mga tao sa malayong probinsya? Gayong mayaman ka naman pala. Seryosong tanong ni Talia habang nakatitig sa kanyang mga mata. Pusta ko, hindi rin totoo ang kapangitan mo. Paniniguro pa ni Talia. Marahan lang siyang napatango, tapos ay marahan niyang inaalis ang mga prosthetic na nagpapangit sa kanya.
Si Talia naman ay dahan-dahan ring pumapatak ang mga luha sa pisngi nito matapos na tumambad ang katotohanan sa harapan mismo nito na ang lalaking kaawa-awang kuba na natutuhan nitong mahalin ay hindi pala totoong nag-iiksi sa mundo. Hindi pala totoo ang lahat. Pero alam ko, may mga katulad talaga ni Tonyo dito sa mundo. Sana hindi mo ginamit ang kalagayan nila para makita mo ang hinahanap mo. Umakto ka sana na taong may kakayanang makatulong sa kapwa mo. Kaysa nagpapanggap kang mahina at kaawa-awa sa iba. Maraming nadamay dahil sa paglalaro mo. Maaring hindi sila namatay, pero kamuntik ng ganun ang nangyari. Tapos ano? Panonoorin mo lang. Yun lang ang gagawin mo? Patawarin mo ako, Talia. Tama ang sinabi mo. Mali ako. Pinaglaruan ko kayo at ang kapalaran ko. Sorry. Pero pangako ko sa'yo na hindi ko na uulitin ang bagay na ito. Sana mapatawad mo ako. Bakit mo ba kasi nagawa yun? Bakit ka pa nagpanggap? Umiiyak? Natanong ni Talia. Hindi pa rin ito makapaniwala na hindi pala siya yung dating kuba na tinutulungan nito. Kasi nga nahihirapan akong makahanap ng babaeng tunay na magmamahal sa akin. Halos lahat ay kayamanan ko lang ang gusto sa akin. Hindi nila ako gusto sa kung sino talaga ako. Kaya ako yung nagawa. Patawarin mo ako. Paliwanag pa niya sabay luhod sa harapan ni Talia. Tumayo ka nga. Hindi naman ako galit sa'yo. Nagulat lang ako at nagtampo. Kasi hinayaan mo na makaranas ka ng ganun kasamang pangyayari. Gayong hindi naman pala dapat. Sagot ni Talia habang hinihila ang kamay niya para patayuin. Talia, ngayong alam mo na ang tunay kong pagkatao. Pwede mo pa ba akong mahalin? Pakakasalan kita sa kahit na saang simbahan pa. Sabi niya habang hawak ang dalawang palad nito. Sigurado ka ba? Kriminal ang turing sa akin ng lahat ng tao ngayon. Hindi ko pa nalilinis ang pagkatao ko. Oo, alam ko na ikaw na ang babaeng hinahanap ko. Baka nagkakamali ka lang. Ngunit niyakap siya ni Antonio. Hindi, Talia. Simula nang ibuwis mo ang buhay mo at hindi mo inisip ang sarili mo, makaligtas lang ako. Alam ko, dito sa puso ko, minahal mo ako. At ganun din ako sa'yo. Kaya nga narito ako para tulungan ka. Alam ko at naniniwala akong wala kang kasalanan. Kaya gagawin ko ang lahat para mapatunahing malinis ang konsensya mo at pati na ang pangalan mo. Sabi pa niya sa dalaga at inilapit ang kamay nito sa kaniyang labi. Tsaka sila nagkatitigan at naiyakap niya ito. Salamat. Sana nga mahanap ng tunay na sila rin. At sana'y matulungan na rin natin sina Nato at Natalie. Kawawa naman ang magkapatid na yon. Wala naman silang kasalanan sa pagkamatay ng magulang nila dahil sa kumakalat na sakit. Oo, akong bahala sa kanila. May gusto ko pa bang ipagawa sa akin, kamahalan? Malambing na tanong ni Tonyo sa kanya, sabay luhod at halik muli sa kaniyang kamay. Hala, ang dami ko na bang iniuutos sa'yo? Nanlalaki ang mga mata niya, sabay hawak sa pisngi niya. Tila nag-init ang mga yon dahil sa hiya. Hindi naman intensyon ni Talia na utusan ang isang taong halos maging hari dahil sa yaman nito at kapangyarihan. Matapos ang pangyayaring yon, ay agad na silang nagpakasal. Nagbalik sila sa dating bayan kung saan sila nagkakilala at doon sila nagpakasal. Wala nang nagawa si Alvin lalo na nang malaman nila na ang kuba na inaapi nila noon at pinagbalakang patayin ay ang siya palang tunay na si Antonio Guevara na napabalitang nawawala. Pinaimbestigahan ni Antonio ang pamumuno ni Alvin at agad silang nakakuha ng mga ebidensya na nagpapatunay ng mga katiwalian nito at pang-aabuso sa mga mahihirap, kaya't napatawan ng parusa ang buong angka ni Alvin. Nakulong ang gobernador at napalayas ang buong pamilya nito sa lugar na yon. Ibinigay ni Tonyo ang pamamahala sa pari na tumulong sa kanila at ang lupain ay ibinigay sa magkapatid na sina Nato at Natalie. Ipinatingin din nila ang mga mata nito kung maayos pa ba at mapapagamot. Nako, napakabuti pala ng may-ari ng lumang simbahan. Salamat sa inyong
pagbibigay ng karapatan. Lalo pa kaming makakasimba, sabi ng bagong gobernador ng bayang yon. Nang umalis na sila roon matapos ang kanilang kasal, ay doon na sila na malagi sa mansyon ni Antonio. Kumuha na rin ng mga tagapaglingkod sa mansyon dahil ayaw na ni Antonio na mahirapan si Talia sa mga gawain. Sa malawak na lupain yon ay natututong magtanim si Talia ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Dahil minsan na niyang pinangarap na maging herbalist, tinulungan din siya ni Tonyo na makapag-aral ng mas marami pang herbal plant. Kamahalan, bakit wala ka ng ibang inatupag kundi ang mga halamang gamot mo? Paano naman ako? Ikaw talaga? Araw-gabi naman tayong magkasama at sa pagtulog ko, magkayaka pa tayo. Napapangiting sabi ni Talia, sabay halik sa pisngi ng nagtatampong asawa. Ngunit sinunggaban agad siya ni Tonyo at saka hinalikan sa kaniyang mga labi. Tinugo naman niya yon dahil mahal na mahal niya ang kaniyang asawa. Binuhat siya ni Tonyo kaya napatili siya ng malakas. Nagkatinginan ang mga tao sa loob at labas ng mansyon. Habang buhat siya ni Tonyo, sumakay sila sa elevator patungo sa kanilang silid at doon nila itinuloy ang kanilang lambingan. Kamahalan, marami na akong nainom na ginseng tea. Kaya alam ko this time ay mabubuo na natin ang baby na gusto nating mabuo. Siyempre, kailangan natin ng prinsipe at prinsesa dito sa ating malapalasyong mansyon. Hani naman gusto ko prinsesa muna. Tara na, buo na tayo ng baby. Hiyaw niya sa asawa habang karga pa siya nito at marahang inilapag sa kama. I love you, kamahalan ko. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Talaga? I love you too, honey ko. Sabi rin ni Talia. At ang gabing yon ay naging napakaligaya para sa kanila. Aling Salome, bakit po ganon? May 3 buwan na po akong hindi dinarat na ng dalaw ko. Kanyang tanong sa kanilang matandang kasambahay. Naku ma'am, baka po buntis kayo. Nasabi ng matanda habang kinakikitaan ito ng saya sa muka. Talaga? Buntis na ako? Maari po, kaya ang mabuti pa po ay magpa-check up na po kayo. Isama mo si sir. Nako, oo nga no. Pero gusto kong ako na lang munang makaalam. Gusto ko kasing isurpresa siya. Masaya niyang sabi. Tumayo siya sana para maghanda ng kaniyang pag-alis. Ngunit dumating si Tonyo, kasamang abogado nito. Napansin niyang may seryosong bagay na pinag-uusapan ng dalawa. Kaya't napatigil siya sa paghakbang sa hagdan. Anong balita? Ang seryoso naman ang pinag-uusapan niyo? Bati niya sa dalawang lalaki, sabay lapit sa mga ito at tumalik siya sa kaniyang asawa. Nagkatinginan muna ang mga ito bago sumagot si Antonio. Kamahalan ko, natuklas na nila kung sino ang tunay na salarin sa pagkamatay ng iyong tiyo Waldo. Talaga? Sino daw? Huwag kang mabibigla. Paunang salita ni Antonio. Sino daw ba? Kunot na ang noo niya. Isang sindikato. Silang pumatay. May tinakas palang droga si Waldo. Kaya tinapos na mga yun ang buhay niya. Sabat bigla ng abogado sa kanilang usapan. Nagkatinginan na naman ang dalawa. Ngunit sinang-ayunan na lang ni Tonyo ang sinabi ng abogado. Ma'am, ang mabuti pa po ay ipaalam na ninyo ang magandang balita ninyo kay sir. Sabat rin ng matandang tagapaglingkod nila. Ha? Bakit? Anong ibig sabihin ni Manang kamahalan ko? Baling ni Tonyo sa asawa. Sabay akbay na nito sa balikat niya. At tinangay siya papunta sa hagdan upang magtungo sila sa kanilang silid. Dahil doon, napalitan ng mas magandang balitang malungkot na katotohanan na ayaw na nilang ipaalam pa kay Talia. Katotohanang labis nitong ikabibigla. Kibit balikat na lang din na umalis na ang abogado sa kanilang tahanan. Tapos ay agad naman din silang nagtungo sa OB upang patingnan kung talaga ngang siya'y nagdadalang tao. Honey, tingin mo, buntis na talaga ako? Magkakababy na tayo? Masaya niyang sabi. Oo, sa tingin ko, malaking naitulong ng mga dasal natin at ng mga alaga mong ginseng. Sagot ni Tonyo. Nang tawagin nga sila ng OB, ay masaya nitong ibinalita na siya ay 3 buwang buntis na.
Sobrang ganda kasi ng kondisyon ng kanyang katawan, kaya hindi niya nararamdaman ang early stage ng kanyang paglilihi. Ni wala siyang naramdamang pagkahilo o anumang sinyales. Maganda ang kalagayan ng bata sa sinapupunan mo. Mukhang nakakatulong ang mga herbal na inaalagaan mo mismo. Pero ito, reristahan pa rin kita ng mga vitamins para sa iyong pagbubuntis. Masayang sabi ng doktora sa kanya. Salamat po, doktora. Aalagaan kong mabuti ang baby namin. Sabi niya sa doktora. Masaya silang umalis sa klinik at magtutungo sana sa kanyang tiyahin para ibalita ang pagbubuntis niya. Pwede ba tayong pumunta sa tiyan ko, honey? Tanong niya. Siya nga pala. Duman ako ron. Walang tiyahin mo. Pero may ibinilin raw. Magbabakasyon daw siya sa malayong probinsya. Ikaw na muna raw ang bahala sa sarili mo. Alam naman daw niya na magiging okay ka kasi kasama mo ko. Alanganing ngiti na sabi ni Tonyo. Kasabay noon, ang tingin nito sa kanya na sana ay unawain na lang niya ang pagsisinungaling nito. Kaya tumango na lang siya sa asawa. Hinawakan niya ang isang hita nito. Tanda na nauunawaan na niya ang lahat. Tapos ay malungkot niyang pilit na inginiti ang kanyang mga labi. Magiging masaya tayo ng baby natin. Sabi niya sa asawa. Oo, kamahalan ko. At ako ang magiging pinakamasayang tatay sa buong mundo. Bulalas ni Tonyo na pinasigla pa ang tinig. Makalipas nga ang 6 na buwan pa, ay naisilang ni Talia ang kanilang anak ni Tonyo. Gwapong lalaki ang isinilang niya at nakita niya na naging masaya si Tonyo. Kasabay nun, ang malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Kahit na nung una ay naging magulo at puno siya ng takot dahil sa krimeng hindi niya ginawa. Masaya na rin siya dahil nalaman na kung sino ang tunay na salarin. Nalinis ang pangalan niya. Hindi ako nagsisisi na nagtago ako sa katauhan ng kubang si Tonyo. Kasi dahil doon, nakilala ko ang babaeng may pinakamabuting puso. At ikaw yun, Talia. Ngayon ay napakaligaya ko. Kasama ng anak nating si Baby Anton. Naniniwala akong darating din ang mabuting babae na itinakda sa kanya ng Diyos. Tulad ng kanyang ina. Tapos ay hinagkan siya ni Tonyo sa kanyang labi at niyakap nilang pareho ang kanilang anak. Namuhay pa sila ng masaya at magkakasama habang ipinapamalas ang kabutihan sa kanilang kapwa. Kabutihang natutuhan ni Tonyo sa kanyang pinakamamahal na asawa, si Talia. Wakas!